Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lucas. Taong 1989. Probinsya ng Davao del Norte. Lucas, sigurado ka na talaga? Kapag sinabi mong aanib ka sa samahan, wala nang atrasan at ilalabang ka kagad ni Bossing. Nilinaw ko na sa'yo ha, buhay ang nakataya rito. Kaya tatanungin kita ulit, sa huling pagkakataon, sasali ka ba? Ang sabi mo malaki yung kikitain dito, tama? Sigurado na ako. Kahit pati kaluluwa ko pa ang itaya, basta maayos ang bayad. Desperado na ako pare. O sige ha, sabi mo yan. Tinatanong lang kita ulit. Baka nagbago na yung isipan mo eh. Pero seryoso, may oras ka pa para umatras. Ano? Nag-aalala ka ba para sa akin pare? Badong, alam mong may dugong bakal itong kumpare mo. Kahit gera pa ng kanyon yan, susuong ako. Basta sigurado ang kita. Ay sus, napakahambog talaga. Tignan lang natin kung may gana ka pang magmalaki kapag binigyan ka na ng misyon ni Bossing. Tandaan mo pare, binalaan na kita sa mga posibleng mangyari dito sa loob ha. Kung buo na talaga yung pasya mo, tatawagin ko na yung amo natin. Pag-uusap ng magkaibigan. Sa kahirapan ng buhay na parehong may sakit ang ama't ina, kinakailangan talagang maghanap ng paraan para kumita ng pera. Si Lucas ang panganay ng pamilya. Ngunit dahil anak sa labas, hindi tanggap ng amain ni hindi siya hinayaang makaapak sa pamamahay nito. Ngayong nagdurusa sa isang karamdaman, halos lumuhod sa harapan para lamang tulungan sa halagang ibabayad sa pag-oopera. May tumor ito sa utak at sa kagustuhang mapalis. Nangangailangan ng perang pambayad sa doktor at ospital. Iba rin ang sakit na diabetes ng kanyang ina. Napaulit-ulit ding nakiusap na makahingi ng pera pampagamot. Minsan naiinis si Lucas dahil may iba naman siyang kapatid. Ngunit ito ang naiipit. Ngayon na walang napag-aralan, magtitiis na lamang sa ilegal na gawain lalo pat malaki ang kikitain. O siya, aba ayos to. Malaki ang pangangatawan at mukhang nandudurog ng bungo. Bakit gusto mong sumali sa samahan namin bata? Bigyan mo ko ng magandang sagot. Yung tipong mapapapayag mo ko kagad. Kaya ko hong lumunok ng bala. Maiksi at seryosong tugon ni Lucas. Napahagalpak ng tawa si Boss Pablo sa sinabi. Ayos tong bagong recruit mo Palabiro. Hoy, hindi ito pambatang laro na idadaan sa pagpapatawa ang sitwasyon. Maaari mo maging libingan ng kinatatayuan mo ngayon. Dito sa kampo ko, walang biruan. Seryoso ang lahat ng bagay. Kung iniisip mo na magiging madali ang lahat, umuwi ka na lang muna bata at dumedes sa nanay mo. Kulang ka pa yata sa aruga. Wika ni Boss Pablo na may halong pamamahiya. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga rebeldeng kasapi ng samahan. Ngunit natigilan ng muling magsalita si Lucas. Ano ka mo? Gusto niyo bang patunayan ko? Lucas, ano ba? Hindi ko alam na ganyan ka pala. Sabi ko pa naman sa'yo na seryosong bagay itong papasukin natin. Tapos ngayon magbibiro ka lang dyan. Pati ako dihado sa ginagawa mo. Ano bang una kong misyon? Para naman maniwala na kayo na kaya ko talagang lumunok ng bala.
Ang taba ng utak mo ano? Uulitin ko. Pwede ka nang umuwi. Gawaing bahay na lamang ang tupagin mo kesa dumito ka. Tapos aaksayahin ang oras naming lahat. Ikaw naman, Badong. Sa susunod na magre-recruit ka na lang din naman. Yung mapapakinabangan natin. Hindi yung magbibigay ng hangin sa ating tiyan dahil sa pagpapa. Natigil sa pagsasalita si Boss Pablo. Lahat ay nagulat. Nang hugutin ni Lucas ang patalim sabay paulit-ulit na saksaki ng braso. Natulala sila nang makitang hindi nasugatan. Kahit galos man lamang ay wala. Malinis na malinis ang balat. Walang bahid ng kung ano. O ano? Kulang pa ba ito? Para patunayan sa inyo na nagsasabi ako ng totoo. Patalim pa lang to. Paano pa kaya kapag bala? Paniguradong malalaglag pati panganyo sa gulat. Lumapit si Boss Pablo. Kinuha ang patalim kay Lucas at siya na mismo ang sumaksak sa kamay. Katulad ng ginawa kanina, hindi tinabla ng patalim. Tulala itong napatitig. Kung ganon, nagsasabi ka nga ng totoo. Pero paano mo naman nagawa yan? Imposibleng hindi masugatan ang balat ng tao. Patalim yan eh. Isa ka bang salamangkero? Higit pa sa isang salamangkero. Ano? Tatanggapin niyo ba ako o hindi? Saglit na napaisip ang pinuno ng samahan. Hindi pa rin siya kumbinsido na magagawa yun ni Lucas. Kaya naman nang makaisip ng ideya, sinubukan niya ang binata. Hinamon niya ito sa pamamagitan ng paglusob sa kalabang kampo. Inutusang pumatay ng 5 rebelde at dalhin sa kanya ang gitnang daliri ng bawat isa. Kagad namang pumayag si Lucas na matapos matanggap ang baril at malaman ang kuta ng kalaban. Dire-diretso na ito sa paglakad. Salamangkero na nga. Hambog pa. Tignan na lang natin kung uubra ba ang estilo niya. Paniguradong hindi pa siya nakakalapit sa kabila patay na yon. Wika ni Boss Pablo na sinunda ng halakhak na mga kasamahan. Si Badong ay nakikinig lamang sa tabi. Nahihiya sa kinilos ng kaibigan. Nagsisisi kung bakit ito dinala sa kanilang samahan. Ikaw talaga, Lucas. Pangatawanan mo yung pagiging hambog mo ah. Kapag ikaw pumalpak, pati ako madadamay. Mawawalan pa ako ng trabaho sa kampo. Samantala, nakaabang na si Lucas sa kakawyan. Nakikita na ang kampo ng kalabang binanggit ni Boss Pablo. Naghihintay na lamang siya ng mga rebeldeng maaaktuhan na pwedeng tirahin ng hindi namamalayan ng ibang kasama. Naging maingat dahil hindi niya nais makalaban ang buong grupo. Nang may 3 lumabas, kagad niya itong tinira. Hindi ito natunugan sa loob dahil may silencer ang baril na binigay sa kanya. Sa paraang yun, mas napadali ang trabaho. Ilang sandali pa, sinunda ng 2 rebelde na ipapaalam na sana ang nangyari sa 3 kasamahan niya. Ngunit hindi na nagawa pa ng maitumba. Nagmamadali na rin siyang lumapit at pinutol ang mga daliri ng mga ito. Nang maibulsa ang mga daliri mula sa naitumbang rebelde, bumalik na ito sa kampo ni Boss Pablo. Ibinagsak sa harapan ang mga putol na bahagi ng kamay. Maging ang pinuno ng samahan, hindi makapaniwala. Sigurado ka ba na galing itong kalabang kampo? Baka naman sa mga bata yan na nakasalubong mo. Huwag mo kong lokohin. Sa laki at kapal niyan, maiisip mo pa rin nagmula sa kamay ng bata. Hindi ko alam kung paano ka naging pinuno ng samahang to. Gayong ang hina ng kokote mo. Ano ka mo?
Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Sino ka ba sa inaakala mo? Ako? Ako lang naman ang magiging susi para mas mapadali ang operasyon nyo. Unang-una, kaya kong lumunok ng bala na malaking lamang nyo sa mga kalaban. Kung tatanggapin nyo ko, ako na ang bahala sa delikadong misyon. Tatapusin ko ng wala pang isang araw. Napakayabang. Pero sige, pagbibigyan kita. Pasok ka na sa grupo pero siguraduhin mong mapapangatawanan mo ang bawat salitang iyong bibitawan ngayon lang. Bukas na bukas mag-iisip ako kung saan kita ilalagay. Maraming misyon pero kailangan kong maganap kung saan ka ipapasok. Mayabang ka pa naman. Hanapin mo si Badong at siya na ang bahala sa'yo. Wika ni Boss Pablo. Tumalikod si Lucas na hindi man lamang nagpasalamat o nagpaalam. Mas lalo tuloy na asar ang pinuno ng grupo. Kita mo na, hindi lang mayabang, wala pang galang. Pambihira, ganyan na pala umasta mga bagong henerasyon ngayon. Mas lumamang pa sa isang rebelde ang pag-uugali. Lumabas si Lucas sa silid ni Boss Pablo at hinanap ang kaibigan. Bumungad ang nag-aalalang si Badong at sa halip na matuwa. Dahil tanggap na siya sa samahan, nagalit pa ito at nagsimulang magsermon. Lucas, ano ba pare? Pati ako dihado eh. Sabi sa yung bawas-bawasan mo yung pagiging mayabang kapag nandito tayo. Inilabas mo talaga. Kapag ikaw pumalpak, pati ako mawawalan ng trabaho. Alam mo naman na ito lang yung inaasahan ng katulad kong walang pinag-aralan sa buhay. Tapos isasabit mo pa ako sa kalokohan mo? Kalma pare. Kung magsermon ka, daig mo pa yung pari sa simbahan eh. Hindi ka man lang ba matutuwa na natanggap ako sa grupo? May kaibigan ka ng kasama sa mga misyon mo. Eh paano nga ako matutuwa kung inuna mo yung pagiging mayabang? Saka anong sinasabi mong kaya mong lumunok ng bala? Hindi ko alam na dati ka palang tanga. Tinawanan ni Lucas ang sinabi ni Badong. Matagal na silang magkaibigan. Ngunit hindi nito alam na meron siyang tangang medalyon. Kaya hindi tinatablan ng kahit anong sandata, maging ng bala ng anumang armas. Wala rin naman siyang balak na sabihin dahil ang gusto niya, ito mismo ang makatuklas. Nakalimutan mo yata yung palagi kong sinasabi na may dugong bakal ako eh. Pareho lang tayong 30 anyos. Pero mas makakalimutin ka pa yata kaysa sa akin eh. Pare, huwag mo akong tawanan. Pero sige, ipagpalagay natin na sinerte ka lang sa mga sandaling to. Marahil kinaawaan ka ng anghel mong gabay, kaya hindi ka tinatabla ng patalim. Pero pare, hindi lang ang ganyang bagay ang banta sa buhay natin. Dito sa makapal na kagubatang to, may nilalang na mas mabangis pa sa leon. Mas mabangis pa sa leon? E ano naman yun? Eh di ano pa ba? Aswang. Marami na sa kasamahan ng grupong to ang namatay. Hindi dahil napatay ng kalabang rebelde, kundi ng aswang pare. Noong nakaraang buwan nga 2 yung nadali ng pesting nilang na yun eh. Kaya sa gabi hindi na ako halos makatulog sa pangangamba. Lihim na napangiti si Lucas sa nalaman. Lingid sa kalaman ng pamilya at mga kakilala. Lalo na si Badong. Isa itong manunugis ng aswang. 2 sila dati ngunit nang lumipat ng Visayas ang kasamang si Vicente. Siya na lamang ang mag-isang kumilos nitong mga nakaraan. Hindi pa ito umabot sa panunugis sa kagubatang kinalalagyan ng kuta. Kaya naman hindi na makapaghintay na may matugis na aswang. Sa kapal at sukal nito malamang binabahaya ng iba't ibang lahi ng nilalang. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, pinaghiwa-hiwalay sila upang magbantay sa paligid. Bawat grupo ay merong 4 hanggang 5 na miyembro.
magkasama sina Lucas at Badong. Nalagay sa likurang bahagi ng kuta kung saan matatanaw ang naglalakihan at siksikang puno ng kagubatan. Ako nga pala si Quago. Anong pangalan mo? Bago ka lang dito, ano? Lucas. Lucas nga pala ang pangalan ko. Ngayon pa lang talaga ako dumating sa grupo eh. Buti, hindi pinalitan ni Boss Pablo yung pangalan mo. Kami kasi noong bagong pasok pinalitan eh. Pinangalan pa sa mga hayop. Tignan mo yung akin. Sawa. Napatawa si Lucas sa sinabi ng kasama na nakasimangot pagkabanggit ng pangalang ibinigay ng boss. Ano ba ang tunay niyo mga pangalan? Ako si Roberto. Tapos siya naman si Ricardo. Ang papangit na nga ng tunay niyong pangalan. Mas pinapangit pa. Ang lakas ng tama ng boss niyo ah. Manahimik ka nga. Kung ikaw madinig, malalagot ka na naman. Quago, Sawa, sa bandang doon kayo magbabantay. Kami naman dito ng kaibigan kong daldalero. Nang lumakad na ang dalawa, pumesto na rin si Badong sa tabi. Pare, alam kong nasa tamang oras yung pagtulog mo sa inyo. Kaya ikaw na muna ang magbantay. Matutulog muna ako. Ilang araw na akong puyat eh. Tignan mo nga itong mga mata ko, nagbumuka ng panda. O sige, matulog ka lang muna dyan. Ako nang bahala dito. Gigisingin na lang kita kapag may nangyari ng masama. Habang mahimbing ang pagkakatulog ni Badong, naging matalas ang paningin at pandama ni Lucas. Ilang sandali pa, may naramdaman ito sa paligid. Unti-unti na ring nagiinit ang tangang medalyon. Nang mahagip ng paningin ang imahe ng isang nilalang sa hindi kalayuan, walang pagdadalawang isip siyang tumayo at lumakad. Tinawag pa siya ni Quago nang mapansin. Oy Lucas, saan ka pupunta? Delikado sa bandang yan. Sumamabigla yung tiyan ko eh. Dudumi lang. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ako. O sige, mag-iingat ka dyan ha. Diyan pa naman madalas lumilitaw yung mga aswang. Mag-iingat ka ha. Tumangulang bilang sagot at saka nagmamadaling sumuot sa masukal na kagubatan. Habang lumalakad, lumalakas ang presensya ng aswang. Sa pagpapatuloy niya, nagkaharap din sila. Kaagad pa itong sumugod at itinumba ang binata. Ngunit nakabawi din at hinigpitan ang pagkakasakali. Anong akala mo? Maiisahan mo ko? Nagkakamali ka. Halika, sukatin natin yung taglay mong bangis. Tangka na sanang babarilin sa ulo ang nilalang. Nang makabawi ito, tumilapon si Lucas at nabitawan ang armas sa lakas ng paghampas ng aswang sa muka. Bahagya lamang itong nahilo dahil tumama ang ulo sa nakausling ugat ng puno ngunit walang natamong sugat. Kahit pa lumapat sa balat ang matutulis na kuko ng nilalang. Sa kabila nun, nagawa pa rin niyang talunin ang aswang. Nang madampot muli ang armas at kinalabit ang gatilyo, napaluhod ito at sabay humandusay. Upang masigurado, inilabas niya ang balisong na merong dasal at orasyon ni Vicente. Ang dating kasamahang nagturo sa kanya ng karunungang yun. Sinaksak ng sinaksak hanggang sa kumbinsidong patay na ang nasa harapan. Ginawa na rin niya ng paraan upang maitago ang bangkay. Pagkabalik sa pwesto, kagad itong nilapitan ng nagtatakang si Quago. Ang tagal mo yatang dumumi. Pinagpawisan ka tapos may dumi pa sa damit. Talaga bang dumumi ka lang o may iba kang ginawa?
Halos 3 oras ka ring nawala. Ngunit hindi pinansin ni Lucas ang tanong ni Quago. Naglabas ito ng sigarilyo at nag-abot ng isa rito. Sabay silang humithit at nagbuga ng usok. Sa ganung paraan lamang naibaling niya ang atensyon nito na makalimutan kagad ang tanong. Maanghang ang epekto ng sigarilyong to, no? Pampawala ng antok at pampakalma. Ito, bigyan mo si Sawa. Bumalik ka na rin sa pwesto mo. Parang bata namang sumunod si Quago sa kanya. Natawa na lamang si Lucas dahil sa madali niya itong nauto. Tumabi na rin siya sa nakahigang si Badong, na sa lakas ng paghilik ay nawala ang antok. Ilang sandali pa, nagising ang lahat ng makarinig ng sunod-sunod na putok. Naging alisto na rin nang malamang sinusugod sila ng kalabang rebelde. Lahat kanya-kanyang pihit ng gatilyo para lamang maitumba ang bawat kalaban. Makalipas lamang ang ilang sandali, marami na ang nalagutan ng hininga sa kalagitnaan ng labanan. Madami na ang sugatan na pilit lamang humahawak ng baril. Patuloy na nakikipaglaban ngunit sadyang minalas dahil nauwi lamang sa kamatayan. Sumigaw na si Boss Pablo na magsiatrasan sila dahil sa dami ng bilang ng kabilang grupo. Subalit si Lucas ay nais magpakitang gilas. Lumakad pa ito sa harapan at sunod-sunod ang pagpihit ng gatilyo sa hawak na armas sa magkabilaang kamay. Oy, Lucas! Huwag kang pabida! Halika na rito! Lucas, halika na. Hindi ito panahon para magyabang. Diyos ko naman. Ngunit lahat ay nagulat. Nang mapansing hindi man lamang umaaray si Lucas, kahit na lumalapat sa balat ang mga bala ng kalaban. Mas lalo pa silang hindi makapaniwala nang dumating sa puntong naubos ang kabilang grupo, samantalang nakatayo pa rin ang binata. Sabi naman sa inyo kaya kong lumunok ng bala. Ano, ayaw nyo pa rin bang maniwala? Walang nakapagsalita dahil pinoproseso pa ng isipan ang nasaksihan. Sa kanilang reaksyon, tinawanan na lamang niya sila. O ayan, pati pa nga nyo kamuntikan ng mahulog. Maniwala kasi kayo kapag sinabi ko. Bala lang yan. Malakas ang kapit ko sa itaas. Dagdag pa ng binata. Magmula ng sandaling yun, tumaas ang respeto at paggalang ng mga kasamahang rebelde. Pati si Boss Pablo na pinuno ng samahan, hindi malaman kung paano siya pakikitunguhan. Nawili na rin ang mga ito na palagi siyang pinupuri. Ay nako, dahan-dahan lang sa mga papuri ha. Nakakataba ng puso tapos baka lumaki yung ulo ko. Paano mo ba nagawa yun? Pare, parang bakal yung katawan mo ah. Higit pa ka mo. Kahit bakal nga tinatablan minsan. Oo nga Slamangkero ka ba talaga? Kagaya ng sinabi ni Boss Pablo. Ang galing mo Bagay na bagay sa pagiging rebelde yung katulad mo. Dahil hindi ka tinatablan ng bala. Ay, ano ba kayo? Kalma lang. Ako lang to. Magsibalik na lamang tayo sa gawain. At kapag nakita ni Boss Pablo na nagdadaldalan tayo, malalagot talaga tayong lahat. Nagsibalik naman sa kasalukuyang pagpapatayong muli ng kampo ang lahat. May parte na nasira buhat sa nangyaring paglusob ng kalaban. Habang abala si Lucas sa pagpapatayo ng kahoy bilang haligi, lumapit sa kanya si Boss Pablo. Oy bata, bawas-bawasan mo ang pagiging mayabang, lalo na sa mga kasamahan mo. Huwag mong kalimutan na ako ang dapat niyong purihin dahil ako ang boss dito.
Baguhan ka lang kaya huwag kang umastang nakakataas. Hindi ka lang tinabla ng bala, ganyan ka na. Ang laki ng ulo. Hayaan mo, Boss Pablo. Mayabang lang ako pero hindi nanlalamang. Ikaw pa rin ang boss. Wala akong balak na palitan ka. Siya nga po pala. Kailan ang una kong misyon? Kailangan ko na ng pera eh. Tignan mo na. Pati pa siya ko pinangungunahan mo. Matuto kang maghintay. Huwag kang atat. Tapusin mo na yan at pumunta ka sa loob mamayang 11:00. Mag-usap tayong dalawa. Sa sinabi ni Boss Pablo, minadali ni Lucas ang trabaho. Tinulungan na rin ito ni Badong at matapos maipatayo ang 4 na haligi. Pinuntahan na niya ang silid ng amo na kanina pa naghihintay. Hindi ka nga tinatabla ng bala. Ang kupad mo namang kumilos. 4 na haligi lang ang itinayo mo, pero umabot na mahigit 2 oras. 11:00 ang sinabi ko sa'yo. Pasado 12:00 na. Amo, mahirap bungkalin yung lupang kinatatayuan ng kampo. Maraming bato. Bakit ba kasi dito mo naisipang magpatayo ng kuta? Maupo ka na. Pati magpapatayo ko ng kampo, kine-question mo. O ito, hanapin mo ang taong yan. Siya si alias Dado, ang pinuno ng maliit na grupo ng Tulisada na nagnakaw sa amin ng armas noong nakaraang buwan. Nakaraang buwan pa pala, amo eh. Bakit ngayon lang to? Wala ka bang maaasahang tauhan kaya hinintay mo pa ako? Napakayabang talaga. Ano? Kaya mo bang hanapin at patayin yan sa loob ng 3 araw? Malaki ang kikitain mo. Bibigyan kita ng 10,000. Napangiti si Lucas sa nadinig na presyo. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ang misyon. Ito lang ba? Kaya nga kahit 1 araw pa ang ibigay mo eh. Itong si alias Dado lang ba? Ang mga kasama niya hindi na isasama. Siya lang bata. Balak ni Boss Anaconda na i-recruit ang mga tao niya. Marami-rami ang nakalas sa atin noong nilusob tayo ng grupo ni Alakdan. Kaya naghahanap ng pamalit. Nga pala, anong ginawa mo at napasugod ang grupong yun sa atin? Ang sabi ko, bumatay ka lang ng 5 rebelde doon. Hindi ang mag-aya ng laban. Tignan mo ang nangyari. Namatayan tayo ng mga kasamahan. Naging maingat naman ako, amo. Baka noong nalaman nilang may namatay sa kanila, ikaw ang naisip kaya napasugo dito. Ako nga ang dapat magtanong eh. Ano bang ginawa mo para maging magkaaway kayo? Pareho kayong rebelde. Bakit hindi na lang tayo magkaisa? Napakadami mong tanong. Kapag dumating si Boss Anaconda, ikaw ang magtanong sa kanya. Ako ang pinuno ng samahang ito pero may utos din akong sinusunod. Teka, sino ba yung Boss Anaconda? May nakakataas pa pala sa'yo eh. Umalis ka na ka. Ang dami mong sinasabi. 3 araw lang ang palugid dyan sa misyon mo. Kapag hindi mo nagawa, wala kang 10,000. Paano kung magawa ko ito ng 1 araw? Dadagdagan mo ba ang 10,000 na yan? O sige, dadagdagan ko ng 3,000. Pero kapag hindi mo nagawa, babawasan ko. Umalis ka na ka. Naiinis na ako sa mukha mo. Umalis si Lucas. Nagpunta ng bundok kung saan mahanap ang tutugising si alias Dado. Gabi na pagkarating doon. Ang unang bumungad ay aswang. Namalikmata pa ito noong una sa pag-aakalang normal na aso lang. Nakasentro sa misyon ang buong isipan. Ngunit mabuti na lamang ay hindi pinalampas ng tangan ang nilalang. Kagad itinutok ni Lucas ang armas sa gawin nito. At dahil sa malakas na pagputok, napukaw ang atensyon ng kabilang grupo.
Huli na nang mapagtanto kaya kagad nilapitan ang nangisay na aswang. Minadaling sinaksak ng balisong ngunit lumayo na rin. Nang makitang may kalabang paparating, sa sobrang dami ay umatras na muna. Nahati sa dalawa ang isipan. Una sa naiwang aswang na nakita pa niyang dahan-dahang tumakas. Pangalawa ang mahigit 30 tulisan na tumutugis sa kanya ngayon. Maliit na grupo daw, pero madami ang miyembro. Magbibigay ka na nga lang ng impormasyon. Mali-mali pa. May pagkaengot din pala tong boss namin eh. Magsikalat kayo. Alam kong kalaban yon. Kaya hindi nalalayong nandito para lumusob sa atin. Talasan niyo ang inyong mga mata. Bawat dahon na gumalaw, barilin niyo kagad. Ito na nga yung uunahin ko. Napakaingay eh. Ay tama. Ito pala si Alias Dado. Tignan mo nga naman. Ang pagkakataon na ang mismong humanap ng paraan para mas mapadali itong trabaho ko. Hinantay ng binata na mag-isa na lamang ito. Kaya matapos iwanan ng mga tauhan, dito na siya lumabas para kalabanin. Hindi na rin nakakilos ang matanda matapos tutukan niya ng baril sa ulo. Kamusta, tanda? Naaalala mo pa ba ang grupo ng tulisang ninakawan niyo ng armas noong nakaraang buwan? Ano ka mo? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Sino ka ba at ang lakas ng loob mong tutukan ako ng baril sa ulo? Hindi mo na kailangan pang malaman. Matapos itong sabihin, wala nang sinayang na oras ang binata. Dali-daling kinalabit ang gatilyo. Nang bumagsak ito sa lupa, kinuha niya ang singsing nito at hiniwa ang balat na merong tato. Naalerto ito nang matunog ang nagsipagtakbuhan pabalik sa kanilang kinalalagyan ang mga tauhan nito. Hindi na niya kinalaban dahil ang usapan ay si Alias Dado lamang ang itutumba. Naabutan pa siya ng iilang tulisan. Pinaputokan. Naramdaman niya ang paglapat ng bala sa likod subalit hindi ito bumaon. Binilisan na lamang ang pagtakbo bago mapalibutan. Dahil tapos na ang misyon sa lider ng mga tulisan, ibinaling ni Lucas ang pansin sa pagtugis sa aswang na nakatakas kanina. Nilibot niya ang iilang bahagi ng paanan ng bundok. Ngunit wala itong nakitang bakas. Hindi na rin niya nais umakyat pa dahil baka makasalubong ang mga tulisan at hindi makapagpigil. Dahil napapagod na rin kakahanap, napagpasyahan na niyang umuwi. Pasipol-sipol pa ito habang kalmadong naglalakad sa kalagitnaan ng kakahuyan. Pabalik ng kampo nang biglang matigilan. Matapos mapansin ang kakaibang amoy ng hangin. Nang mapagtanto kung saang nilalang ito nagmumula, napangiti siya at nagmamadaling naghanap. Sa likuran ng nagkakapalang sagingan, naaktuhan niya ang aswang na iniinda ang natamong sugat. May kalakasan ang pagdaing nito kaya't mabilis na natunton. Sinubukan pang makatakas muli, ngunit hindi na niya pinayagan. Napagod ako kakahanap sa iyo sa bundok. Tapos nandito ka lang pala. Nakatakas ka nga kanina. Pero ngayon sisiguraduhin kong malalagutan ka ng hininga. Pasensya ka na, aswang. Wala talaga akong awa para sa katulad mo eh. Tungkulin ko yan bilang manunugis. Ngayon nga nakasapi na ako ng rebelde. Wala nang awa sa kapwa-tao na kalaban. Sa'yo pa kaya? Halika, magpahinga ka na sa kabilang buhay. Dali-dali niyang sinaksak sa dibdibang aswang. Paulit-ulit. Hindi tinigilan hanggang sa nalagutan ng hininga. Siniguro niya ring maayos ang kalalagyan ng katawan nito
upang maiwasan ang mga posibleng bagay, lalo na ang kakayahang magbalik buhay. Pagkatapos, umuwi na ito ng kampo dala ang magandang balita tungkol sa misyon. Oh, sabi ko sa'yo kaya kong gawin to sa loob ng isang araw. Hindi pa nga umabot ng 24 oras Nasa na ang 13,000 ko? Akin na. Alam mo, naaalibadbara na ako sa pagmumuka at pag-uugali mo, Lucas. Bago ka pa lang dito pero ibinalandra mo na ang kayabangan mo. Paano ko naman masisiguro na nagawa mo ang misyon? Balay ko ba kung naglalakwatsa ka lang sa labas at bumalik makalipas ang ilang oras? Kapag babinigyan kita ng patunay, dadagdagan mo ng 2,000 ang ibibigay mo sa akin. Ang sama na nga nung ugali mo. Mukha ka pang pera. Pero sige, dadagdagan ko. Yun lang kung may maipapakita kang patunay na patay na nga si alias Dado. Anak ng... Kamuntikan pang mapatalon sa kinatatayuan si Boss Pablo. Matapos ihagis ni Lucas ang hiniwang balat sa katawan ng itinumbang si alias Dado. Aabot sa isang dangkalang balat na meron panandang tattoo ng samahan ng tulisan. Hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Bonus pa to. Mukhang pwedeng isang lae. Nagkakapera ka pa. Wika ni Lucas matapos ilapag sa mesa ang nakuhang singsing. O ano? Nasa na ang 15,000 ko? Akin na. Ang tagal naman. Hindi makapagsalita si Boss Pablo. Nagbilang na lamang ng tigi 1,000 at saka iniabot ang eksaktong halaga na binanggit ni Lucas. Matapos matanggap, walang pasabing umalis kagad. Pambihira. Nagawa nga niya sa loob ng ilang oras. Anong mahika ba ang meron sa lalaking yon? Una, hindi tinatabla ng patalim at bala. Pangalawa, mabilis gumawa ng misyon. 3 na sa mga tauhan ko ang naipadala para tugisin si alias Dado. Pero walang ni isang nakabalik. Pambihira. Hindi makapaniwala si Boss Pablo. Sinusundan pa ng tingin ang papalayong si Lucas. Kagad naman itong tumawag sa nakatataas na amo upang ibalita ang tungkol sa kakayahan ng bagong miyembro. Samantala, hindi na makapaghintay si Lucas na makauwi upang iabot ang unang kita sa may sakit na ina. Malaki ang halagang to kaya para sa kanya, may maitutulong na sa kalagayan nila. Ngunit habang binibilang ang perang papel, lumapit si Badong at hindi mapigilang makiusap. Ang dami niya na. Yan ba lahat yung binayad ni Boss Pablo sa'yo? Ang daya? Kapag kami inuutusan, nasa 500 lang ang pinakamataas pero kapag ikaw, 1,000-1,000? Ako pa. Si Lucas to pare. Alam mo naman na hindi ako papayag na basta-basta nalang utusan tapos kakarampot lang ang ibabayad. Sa edad nating to, hindi tayo pwedeng makontento sa maliit na halaga. Kung kaya mong pataasin ang presyo, isagad mo na. Oh, dahan-dahan sa pagtitig. Baka malusaw bigla tong pera ko Pare, maiba nga tayo. Mapagbigay ka bang tao lalo na sa kaibigan? Oo naman, lalo na sa kaibigan na itinuring ko ng pamilya. Bakit ba? Patunayan mo nga. Bigyan mo ko niyan. Wika ni Badong. Nakanguso pa nitong itinuro ang hawak niyang pera. Loko, idinaan pa sa tanong. Akala ko ba nabigyan ka na ng suhol ni Boss Pablo? Inutusan kanyang magukay para ilibing yung mga kasama nating nadali noong paglusob ng kabilang grupo Bakit nanghihiram ka na ngayon? Ilang daan lang naman yung binayad niya sa akin
Tataas lang kapag napasabak sa gera o kaya nakapatay ng sundalo. Yung tigi 1,000 bawat isa. Ha? Ngayon na tagahukay na lang. Daan-daan lang ang kita. Ganun pala. Di magdasal kang magkagera para makapatay ka ng sundalo at magkapera. Yun lang naman pala eh. Sira ulo ka rin ano? Gera, hihilingin mo. Dati ka bang engot? Kapag nagkataon maaari tayong mamatay lahat. Paano ba yan? Mananatili kang walang pera. Kaya nga, manghihingi sana ako sa'yo. Sabi mo mapagbigay kang tao lalo na sa kaibigan. Kaibigan mo naman ako eh. Kuya, bigyan mo na ako. Abay, mas engot ka pala eh. Hindi ko to pinaghirapan para ipamigay. Kumayod ka. Ikaw na nga tong humatak sa akin dito dahil sabi mo malaki ang kita. Tapos ikaw itong naghihirap. Pero sige. O ito, 2,000. Yan lang muna kasi kailangan ko rin ng pera pampagamot sa nanay kong sakitin eh. Dagdag pa ang lalaking kinakasama niya na sa akin din umaasa. Yan ka eh. Ikaw na nga tong hindi tinanggap ng amain mo. Gagawin mo pa ang lahat para makapagbigay. Baka nakakalimutan mo kung paano kanya ipinagtabuyan ha. Idagdag mo na rin yung mga araw na binubugbog ka noong nalamang pumasok ka sa bahay niya. Hindi ka niya anak pare. Hindi mo siya obligasyon kahit ano pang pakiusap na matandang yun. Natahimik si Lucas. Napaisip sa sinabi ng kaibigan. Nanumbalik sa alaala kung paano siya pinagtabuyan ng pangalawang asawa ng ina. Marami pang peklat sa kanyang katawan na magpapatunay kung paano siya nito pinagmalupitan. Buong buhay niya wala siyang ibang hangad kundi tanggapin ito para maranasan din ang pagmamahal ng isang ama. Ngunit hindi nangyari. May ilang beses pang binugbog siya nito noong nadatnang pumasok ng tahanan. 12 anyos pa lamang siya na mga sandaling yun. Ngunit pinagmamalupitan na. Hindi rin ipinaglaban ng ina kaya namuhay ng ilang araw sa bundok. Walang ibang laman ang tiyang kundi bungang makikita sa kakahuyan. Umaakyat din ito sa puno upang doon matulog sa itaas. Itatali lamang ang bewang upang maiwasan ang pagkahulog. Nang mga sandaling yun, nakilala niya si Vicente, na 10 taon ang tanda sa kanya. Pinatuloy siya nito sa munting tahanan at natuto ng lihim na karunungan. Namuhay sila bilang magkapatid ang turingan. Dito lamang naranasan ni Lucas ang pagmamahal kahit sa taong hindi kadugo. Sabay silang nanugis at ilang beses nang iniligtas ang pamilya laban sa banta ng aswang nang hindi nalalaman. Ngunit sa paglipas ng panahon, kailangan nang bumalik ni Vicente ng Visayas, kung saan ito nagmula noong nabalita ang nag-aagaw buhay ang ama, matapos maaksidente. Magmula sa araw ng pag-alis nito, siya na lamang ang mag-isang nakatira sa bundok. Magta3 taon na rin ngunit hindi na bumalik pa si Vicente. O ano pare? Nakapag-isip-isip ka na ba? Naiintindihan ko naman na sa kabila ng pagmamalupit nila sa'yo, may pagmamahal pa rin dyan sa puso mo. Pero pare, mas matimbang ang pagtrato nila sa'yo kumpara sa pagmamahal na yan. May bakal kang ang dugo pero ang lambot naman ng puso mo. Diyan ka malulugi. Payo ni Badong. Napabuntong hininga na lamang si Lucas. Kung tutuusin, tama naman ang kaibigan. Ngunit hindi niya kayang pabayaan na lamang ang pamilyang hindi siya itunuring na pamilya. Mahal na mahal niya ang ina, kaya mahirap para sa kanya. Hayaan mo na. Sabi nga ni Padre Flores, kahit na pagmalupitan ka ng mundo, piliin mong maging mabuti at magpatawad.
Malay natin sa gagawin kong kabutihan. Matauhan sila sa ginawa nila sa akin noon. Alam mo, kinikilabutan ako pag nababanggit mo yung pare at yung sinabi niya. Pare, nakakalimutan mo rebelde na tayo at hindi na tayo tanggap ng Diyos. Impyerno na nga lang yung babagsakan natin eh. Kaya iwasan mo magsabi ng ganyan ha. Ilang tao na ang napatay ko kaya parang sinusunog na yung kaluluwa ko. Ikaw rin naman ah. Magmula nang sumapi ka sa grupong to, marami ka nang napatay na tao. Hindi lang isa kaya kilabutan ka. Oo nga pala. Nakakalimutan ko pare. Hinangad ko pa naman na sa langit sana ako mapupunta. Pero mukhang malabo na nga yun. Malabo pa sa malabo. Baka nga sa sementeryo lang tayo paghala-gala eh. Nagtawanan na lamang silang pareho nang mapagtanto ang kahihinat ng sitwasyon. Matapos makapagpaalam kay Boss Pablo, pinayagan naman silang makauwi. Sa grupo nila, iilan lamang ang pinapayagang makauwi sa kanilang pamilya, lalo na ang mga baguhan na hindi pa namumukaan ng mga sundalo at iba pang ahensya ng gobyerno na itinuring silang kalaban. Mahigpit din silang binalaan na mag-iingat sa tuwing mapapadayo ng bayan at sa mga mataong lugar. Pati sa pananalita ay sinisigurong hindi madudulas upang hindi magdulot ng ikakapahamak ng samahan. At dahil pupunta na lamang din sa bayan, nagpadala ng pera si Boss Pablo para makabili ng pang-araw-araw na kakailanganin sa kuta katulad ng bigas, delata, kape, asukal at iba pa. Pagkababa ng bundok, naghiwalay na sila ng landas ni Badong. Ngunit napagkasundo ang magkikita sa tindahan pagsapit ng hapon. Pagkarating ni Lucas sa tahanan ng amain, kagad niyang iniabot sa nakababatang kapatid sa ina ang pera. Kuya Lucas, ang tagal niyo pong hindi dumalaw ah. Teka, bakit po ang dungis-dungis niyo po? Hindi po ba kayo naliligo? Nangangamoy ka na rin po eh. Sandali kuya, kukuha po ko ng ilang damit sa loob para may pamali... Hindi na kailangan. Pakiabot na lang yan kay nanay. Tapos, pakisabi na yan lang yung nakayanan ko ngayon ha. Sa susunod na pagdalaw ko baka may maiabot pa ako ulit. Teka kuya, tatawagin ko na lang po si nanay para Hindi na kailangan. Masama ang loob ko kaya huwag ka na mag-abala sa pagtawag sa kanya. Ito, para sa iyo lang ang perang yan ha. Hatian mo sina Melissa at Gino. Mag-iingat kayo palagi ha. Maraming salamat po kuya. Hindi ko po alam kung bakit hindi ka matanggap ni tatay gayong napakabuti mo namang tao. Naluluhang wika ng kapatid. Kagad naman itong pinatigil ni Lucas bago pa makisabay ang kanyang mga luha. Wag ka nang magdrama dyan. Basta, alagaan mo yung dalawa mong kapatid ha. Mga bata pa naman sila. Ikaw na rin ang bahala kay nanay at tiyo. Pero wag mong kalimutang magpahinga kapag nakaramdam ka ng pagod ha. Bibisita ako sa susunod na mga araw. O baka, aabuti ng ilang linggo. Bakit po matagal kuya? Malayo po ba yung trabaho niyo? Oo eh. Aalis na ako ha. Mag-iingat kayo at huwag nang lumabas kapag gabi na. Paalam na. Lalakad na ako. Lumakad si Lucas na mabigat ang dibdib. Sa pamilyang yon, ang amain lamang ang bukod tanging hindi siya matanggap. Mabuti pa ang tatlong anak nito na iginalang at tinuring siyang kuya sa kabila ng murang edad. Matapos yun, dumiretso na rin siya sa kubo ni Vicente. Ngunit naabutan niya itong nakatumba matapos bagsakan ng malaking sanga. Nasa ilalim ito ng malaking puno ng talisay.
Hindi na rin niya naisipang itayo muli dahil maliban sa walang sapat na kagamitan. Kukulangin din sa oras. Kinakailangan nilang makabalik ng kuta mamayang 7:00 ng gabi. Nagpunta na lamang siya ng bayan. Hinintay sa tindahan ang pagdating ni Badong. Dumating naman ito pagsapit ng 3:00 ngunit ilang oras na ang kanyang itinunganga. Ang tagal mo naman eh. Sumasakit na yung puwet ko kakaupo sa semento kakahintay sa'yo ah. Ano bang ginawa mo sa inyo? Ano pa ba? Gawaing mag-asawa? Alam mo naman na ilang araw kaming hindi nagkita ng asawa ko, no? Sinamantala lang namin yung pagkakataon. Tumigil ka na. Mas kinilabutan ako dyan eh. Tara na nga sa kabilang tindahan na makabili na ng bigas. Sa tagal mo, nagsara na tuloy dito. Sa dami kasi ng pwedeng gawin. Yan talaga yung inuna nyo. Diyos ko naman eh. Jesus, wala ka lang asawa eh. Kung nanligaw ka sana noon, may uuwian ka sana ngayon. Hoy, ito naman hindi mabiro. Hoy pare, hintayin mo nga ako. Daig mo pa yung inahabol ng 7 demonyo sa bilis ng lakad eh. Matapos makabili, bumalik agad sila ng kampo. Nahuli ng bahagya si Badong dahil nakaramdam ng pagod. Matapos buhatin ang kalahating sako ng bigas. Bitbit pa ang ibang plastik na pinaglagyan ng ibang pinamili. Kumpara sa kanya na hindi ganong nakaramdam ng pagod. Dahil isa yon sa taglay ng tangang medalyon. Dire-diretso ang lakad kaya nakarating kagad sa kuta. Sinundo na lamang si Badong ng ibang kasamahan upang hindi maabutan ng ibang rebelde o tulisan sa daan. Kapag nagkataon ay manakawan pa. Pagkabalik sa kuta, nagsimula na kagad ang seryosong laban dahil may lumusob na grupo ng rebelde na ang namumuno ay may galit kay Boss Pablo. At dahil napatunayan ng binatang hindi siya tinatabla ng bala, siya ang inilaban. Lucas, kaya mo lang lahat ng yan. Aasa kami sa iyo dahil hindi ka tatabla ng bala. Patayin mo silang lahat. Dahil sa paraang yan mo lamang kami maililigtas. Ano nga mo? Ako lang ang lalaban. Aba hindi patas yan. Hoy, pagsibalikan kayo rito. Anak ng duwag talaga oh. Nagulat si Lucas sa biglaang pagbaliktad ng sitwasyon. Ngunit dahil wala ng pagpipilian, hinarap niya ang kabilang grupo at tinira lahat sa ulo. Ilang minuto lang ang lumipas. Dumanak na ang dugo sa lupa at naitumba ang mahigit 20 kalaban. Sumama naman ang loob niya sa mga kasama lalo na kay Boss Pablo. Ay, hindi dahil hindi ako tinatabla ng bala. Iiwanan niyo ako sa gitna ng gyera. Akala ko ba magkakasama tayo sa labang to? Bakit nagsitakbuhan kayo? Oy Lucas, iniwasan ko lang na may makalas sa atin. Kakaunti na lang tayo dito. At kung lumaban ang lahat, sa tingin mo ba walang matatamaan? Hindi lahat ng nandito kagaya mong kayang lumunok ng bala. Maswerte na nga lang kami dahil dumating ka eh. Madaya pa rin yun. Sana man lang pumihit kayo ng gatilyo para tumulong. Pwede naman kayo magtago eh. Hindi yung basta-basta na lang ako iiwan eh. Pasensya ka na. Hayaan mo, babayaran kita para gumaan ang pakiramdam mo. Saka hindi ka namin iniwan. Dumistansya lang kami. Wala na akong pakialam sa rason mo. Magkano ba ibabayad mo? 1,000 bawat ulo? Napakamot na lamang sa ulo si Boss Pablo sa biglaang pag-iba ng salita ni Lucas. Kanina galit na galit noong iniwanan. Ngunit ngayon malambot dahil sa pera. Iba talaga ang nagagawa ng pera, ano? Ibang klase ka rin pala. Tara sa silid ko. Naroon ang pera. Oo,
Tigi 1,000 bawat ulo para humupa na yung galit mo. Nang sila na lamang ni Boss Pablo ang magkaharap, mas lalong naging seryoso ang usapan. Napagkasunduan ito at nang nakakataas na amo, isasama si Lucas sa mangyayaring operasyon sa kabundukan sa kabilang bayan, kung saan namumugad ang grupo ng mga sundalong nagsimula ng manugis na mga rebelde. Kinakailangan nilang unahan bago sila maunahan. Nagbigay ng malaking halaga kaya't napapayag si Lucas. Malaking operasyon ito. Malaking halaga rin na matatanggap mo, iho. 100,000. Papayag ka ba? Nagdingning ang mata ni Lucas nang marinig ang halaga ay samut-saring ideya na ang naiisip. Kabilang naroon ang pagpapatayo ng sariling tahanan, pagpapagamot sa ina at amain, at pagpapaaral sa mga kapatid. Plinano na rin ng kanyang isipan ang pag-alis na Mindanao at mamuhay sa malayo. Magsimula muli ng bagong buhay. Napilitan lamang naman siya sa pagpasok sa grupo. Sigurado ka ba dyan? Ang laki ng halagang sinabi mo, bossing. Baka mamaya hindi totoo, ha? Huwag mong mamaliitin ang amo kong si Boss Anaconda. Mas marami siyang pera kumpara sa akin. Marami siyang ilegal na operasyon at malawak ang koneksyon sa malalaking pangalan sa lipunan. Hawak niya ang mga leeg. O sige, basta sigurado yan, ha? Sinundo si Lucas ng mga tauhan ni Boss Anaconda. Dumiretso na rin sila sa kabilang kuta kung saan mananatili at maghihintay ng hudyat para lumusob sa pugad ng mga sundalo. Wala ring ipinagkaiba ang lugar dahil nasa kalagitnaan ng bundok at gubat. Ngunit ang una niyang nakalaban doon, aswang na naglakas loob na lumapit sa kanyang tolda. Tulog na ang karamihan ng mga sandaling yun. Iilan na lamang ang gising na naroon nakatambay sa harapan. Dahil pabor sa kanya, nilabanan nito ang aswang. Sinundan sa kakahuyan at doon walang kahirap-hirap na pinaslang. Sakto namang may hukay sa tabi na hindi niya alam kung bakit naroon. Inihulog ang bangkay. Tinambaka ng maraming tuyong dahon at saka sinindihan. Pinagmasdan pa niya ngunit nang mapansing nagsilapit ang mga kasamahang rebeldeng nagbabantay. Nagmamadali na itong bumalik sa kanyang tolda. Hindi naman nila pinatay ang apoy ngunit kagad ginising ang lahat dahil naalerto sa ginawang pagsunog. Nang wala namang mahanap na maaaring pagmulan at saktong namatay na ang apoy, bumalik na sa pagpapahinga. Kinabukasan, pagsapit ng dilim, lumusob na sila sa kampo ng mga sundalo. Si Lucas ang nasa unahan samantalang nasa kalayuan ang ibang kasamahan. Hindi na lamang nagreklamo dahil kumalat na sa kasamahan na hindi siya tinatabla ng bala. Bago niya kinalabit ang gatilyo, nagdasal muna ang binata. Ngunit iba ang nararamdaman ngayon. Tila naduwag na pumatay ng sundalo dahil alam niyang walang ibang hangad ang grupo, kundi ipaglaban at ipagtanggol ang mga mamamayan sa mga rebelde tulisan na walang awang nambibiktima. Patawarin mo sana ako, Vicente. Alam kong magagalit ka sa oras na malaman mong ginamit ko sa maling paraan ang bigay mong medalyon. Pero kinakailangan kong tulungan ang aking pamilya. Pangako, ito na ang huli. Pagkatapos nito babalik na ako sa dati na aswang na lamang ang tutugisin at papatayin. Oy, nagdanasal ka ba? Hindi pinapakinggan ng Diyos ang katulad nating rebelde. Mamamatay tao tayo kaya wala na tayo. Narindi si Lucas sa ingay ng kasama. Kaya naman pinihit na ang gatilyo na siyang nagsimula ng labanan.
Marami ang natamaang mga sundalo dahil hindi natunugan ang kanilang pag-atake. Hindi sila naging handa. Ngunit sa pagpapatuloy ng laban, mas marami ang nakalas sa mga rebelde. Iilan na lamang ang natira. Si Lucas sa kabilang banda. Bumabaril ngunit sinisiguradong walang sundalong matatamaan. Kung minsan, kapag walang nakakakita ay tinitira ang kagrupo. Nang 3 na lamang sila. Nagmamadali ng umatras bago pa man maabutan ng mga sundalo. Nakaligtas sila at nakabalik ng kampo. Kumusta, Lucas? Bakit ikaw na lang ang nakauwi? Nasaan ang mga kasamahan mo? Nasan pa ba? Di bumulagta na doon. 2 na lang din ang naiwan sa grupo ng bossing mo. Sugatan pa pareho. Sa kampo nila sila dumiretso. Ewan ko kung umabot ba. Hindi namin napatay ang lahat ng sundalo. Ang hihina nyo magplano 50 rebelde ang ipinadala tapos lagpas 100 ng mga sundalong nilusob. Si Boss Anaconda ang nanggulo sa planong yan. Sumang-ayon lang ako. Wala akong pakialam. Nasaan ang pera ko? Huwag mong sabihin na hindi ibibigay. Dahil nagawa ko ang misyon. Baka nakakalimutan mo. Ang sinabi lulusob. Wala sa usapan na ubusin ng mga sundalo. Engot ka pala eh. Kasali na yon. Ano yon? Boss Pablo, may mga sundalo. Nilusob na tayo ng mga sundalo. Umieko sa ere ang mga pag-alingaw-ngaw ng putok ng mga armas. Nagmumurang lumabas si Boss Pablo, dala ang armas at nakipagsabayan sa putukan. Si Lucas naman, pinangatawanan ang pangakong binitawang kanina. Hindi ito nakisali. Matapos mahanap ang pinaglalagyan ng pera, pumuslit at nagpakalayo-layo. Swinerte naman dahil walang nakakita sa lihim niyang pag-alis. Nagulat pa siya nang makasalubong sa daan ang kaibigang si Badong na inutusan sa bayan at kagad niya itong hinarang. Huwag ka nang bumalik doon, Badong. Nilusob na mga sundalo ang kuta. Hindi lang pinagbabaril, binomba rin. Sa tingin ko nga sa dami ng inihagis na bomba, wala nang natira sa ating grupo. Halika na, huwag ka nang bumalik doon. Pero inutusan ako ni Boss Pablo. Tanga, sabing huwag ka nang bumalik. Ilalagay mo ba sa alanganin ang buhay mo? Kapag pumunta ka doon, babariling ka kagad ng sundalong makakakita sa'yo. Dahil para sa kanila, lahat ng makikita sa lugar na yon ay rebelde. Kalaban, makinig ka sa akin. Umuwi na tayo at kalimutan naging bahagi ng grupong yon. Napatigil si Badong. Napaisip na tama ang kaibigan. Kaya walang pasabing umalis ang dalawa sa lugar. Hindi naman naging madamot si Lucas. Binigyan niya si Badong upang makapagsimula muli ng bagong buhay. Sinubukan din niyang makipag-ugnayan sa ina. Sa pagkakataong ito, kinibo na siya ng amain. Ngunit mararamdaman pa rin ang hindi pagkagusto sa kanya. Nang dumating ang araw na nakabalik ng lugar si Vicente, malaki ang pasasalamat nito at tuwa. Inalok siya na sumama pabalik ng Visayas upang doon ipagpatuloy ang panunungkulan bilang manunugis. Wala itong pagdadalawang isip na pumayag. Ang perang nakuha mula sa samahan, iniwanan niya sa mga kapatid at ina. Ipinagtapat din niya kay Vicente ang ginawang pamamasukan sa grupo. Naiintindihan naman ito kaya wala na siyang ipinag-alala. Pagkarating ng Visayas, unti-unti nang nalimutan ni Lucas ang mga pangyayari sa loob ng kuta dahil naging abala sa panunugis ng aswang. Hindi niya lubos akalain na mas marami siyang makakalabang nilalang doon kumpara sa Mindanao na halos nagmula sa pare-parehong lahi.
May bagong karunungan ding itinuro si Vicente na kagad niyang pinaglinang at ginamit sa susunod na pamumuksa. Ibinuhos na rin niya ang lahat-lahat sa tungkulin. Hindi na kailanman nag-isip na lumihis ng landas. Tanging sa pamumuksa na lamang ng aswang nakatuon ang pansin. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.